Magandang morning po sa lahat ng ating tagapakinig sa araw pong ito. Panibagong araw at panibagong paksa na naman po ang ating pag-uusapan dito lang yan sa programang Bawal Bastos Kalye-Serye. Oo nga partner, ito nga po pala yung host nyong minsan, Jeline. Madalas pang himagas, Jeline Banyas nga po pala at your service. At ako naman po ang inyong host na mabagal man pero abay nakakarating din, Maria Charlene Mahinay po at your service. Alam mo ba partner na napakaganda ng paksang pag-uusapan natin ngayon? Oo nga partner, balita ko nga hindi lang ito magandang usapin ngunit napakahalaga rin. Yes, tama ka dyan partner. Madalas kasing hindi na ito napupuna o binibigyan man lang ng pansin kasi parang nagiging normal na lang ito sa araw-araw nating pamumuhay. Abay, sa sinasabi mo niyan ka-partner, hindi na ako makapaghintay na malaman ng ating tagapakinig ang pag-uusapan natin sa araw nito. Pa-reveal naman dyan ka-partner. Sige na nga partner, ito na at ihahayag ko na. Ang paksang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa tinatawag na catcalling o sutsut sa Tagalog. Pamilyar po ba kayo sa paksang ito? Kung hindi, malalaman po natin ito sa pagbabalik ng programang Kalye-Serye. Huwag po muna kayong aalis at magbabalik po kami. Sa ngayon, natin po munang pakinggan ang kantang Oo by Up, Dharma Down. Di mo lang alam, naiisip kita. Baka sakali lang maisip mo ako. Di mo lang alam, hanggang sa gabi inaasang makita kang muli. Nagtapos ang lahat sa di inaasahan panahon at ngayon ako'y iyong iniwang. Luha ang sugatan, di mapagkinabangan. Sana nagtanong ka lang kung di mo lang alam. Sana'y nagtanong ka lang kung di mo lang alam. Ako yung nasaktan, pagkasakali lang maisip mo naman. Hindi mo lang alam kay tagal na panahon ako'y nandirito pa rin hanggang ngayon para sa'yo. Lumipas mga araw na ubod ng saya, di pa rin nagbabago ang aking pagsinta. Kung ako'y nagkasala, patawan na sana ang puso kong tagal ngayon lang nagmahal. Di mo lang alam, ako yung nasaktan na baka sakali lang maisip mo naman. Puro siya na lang, sana ako naman. Di mo lang alam, kahit hindi na masahan. Sana yung mamalayang hindi mo lang malalam, hindi mo lang alam. Kahit tayo'y magkaibigan lang, bumabalik lahat sa tuwing nakukulitan. Baka sakali lang maisip mo naman, ako'y nandito lang, hindi mo lang alam. Matalino ka naman kung ikaw at ako ay tunay na bigo. Sa laro na ito ay dapat bang sumuko? Sana di ka na lang para aking nakilala.
mo. Ikaw ang natipuan ko. Di mo lang alam, ako yung nasaktan. Ang mga naglalakad sa daan, huwag sisipulan. Ang pagsipol ay pamamang, matuto tayong gumalang. Isara ang bibig kung walang mabuting sasabihin, dahil hindi nakakagwapo ang pang-aabuso. At nagbabalik po ang programang Bawal Bastos, Kalye-serye. At sa pagpapatuloy ng ating programa, ating pong matutunghayan ang isinagawang ambush interview ng ating field host na si Miss Ana J. Pantilo at Chilin Chua noong nakaraang 27 ng Oktubre, patungkol sa konseptong catcalling o sutsot sa Tagalog. Ako si Arnelene Galiano, 20 years old, from BS Ed English, 3rd year. So, ngayon ko lang din nalaman na catcalling pala yung term na yon. Personally, hindi pa naman ako naka-experience ng ganyan na ganyang sitwasyon na like kagaya ng sinabi nyo kanina na parang na may nag-whistle sa inyo pag naglalakad, yun. Parang wala pa naman. Siguro ko, ewan ko kung ganun yung din, parang ganyan din yung like, kunwari kunwari dadaan ka lang, tapos kunwari may titingin sa'yo, tapos parang tatawagin ka, hi miss, ayan na yan, okay. Ay, catcalling din pala yun. Okay, naka-experience pala. Parang naging passive lang, like, hinayaan ko lang sila kasi parang lang naman nila yun. Siguro ko lalo na sa mga tambay. Parang like wala lang silang magawa sa buhay kaya ganun. Hinahayaan ko na lang sila, parang di ko pinapansin ganun. O parang di ko lang alam yung specific na batas. Pero may naririnig ako ganyan, mga binabalita sa TV or mga sa post na may batas patungkol dyan sa pagbabawal ng catcalling. Tapos parang may like tawag dyan, parang pinaka-punishment, pinaka-parusa. Di ko lang alam yung talagang information tungkol dyan. Alright, partner. Base sa pahayagan ng isa nating interview may nakakaranas ng tinatawag natin na catcalling pero hindi sila aware na yun pala yun. To be honest, partner, kahit naman ako nung una, hindi rin ako aware na yun pala ang tawag doon. Ang alam ko lang kasi, yung mga ganoong gawain ay isang uri ng pambabastos na hindi natin dapat isabahala o pabayaan na lang. Alam mo, nagtataka rin ako nung una kasi kapag nagtatanong ako kung alam niyo po ba kung ano ang catcalling, lagi na lang sinasabi na, ay wala po akong idea, hindi ko po alam yun. Pero kapag in-explain ko na kung ano ang ibig sabihin ng catcalling, ay dun pa lang din nila nalalaman na yun pala yun. At masaya naman ako kasi may natutunan sila galing sa akin. Eto partner, may isa pa kaming nakapanayam tungkol sa usaping ito at pakinggan po nating maigi ang kanyang mga sagot. Ako po si Raquel Rubenesha. I am from BSHM 3B. Yun. Para po sa akin, yung catcalling is a way ng ibang tao or for example, on gender case babae or ako mismo naka-experience. Yung unexpected or yung hindi mo inaasahang pagtawag sa'yo, for example, hindi naman like tawag, pambabastos sa verbal form, parang ganon. For example, yung naka-shorts ako, ganon. Yung may sisit-sit o kaya ganda, miss ganda, ganon lang. So, ako kasi, medyo ito parang medyo may ugali na pag nababastos ako, pag nakakatcall ako, automatic yung mata ko nagta-target lock dun sa magbabastos sa akin. Kasi marami kasing for example, sa mga pinsan ko rin nakasama ko, ganun din ginagawa ko. Way ko kasi yun na para ma-realize nila na mali yung ginawa nila. Tsaka naririnig ko sila or in a way na parang
ma-realize nila na yung ganong way, hindi tama. Parang ganon. So, ang pinaka number 1 ko, bukod sa lumilingon, sinisimangutan, as much as possible, may maganda kung magsasalita ka rin. Ganon. Actually, noon, lalo na nung lumipat ako dito sa Samar, since doon kasi sa Manila, hindi talaga siya totally nangyayari sa akin since normal lang kasi doon eh. So kahit mag-short ka ng maiiksi, okay lang kasi parang fashion na talaga yun doon. Dito kasi sa Samar, more on conservative kasi dito. Ewan ko siguro dahil province, tsaka maraming kamag-anak ko doon sa lugar namin. So dati nung lumipat ako dito, yung shorts ko, parang, maputi pa ako nun. So, yung shorts ko parang iba yung, nagkwento, iba yung dating sa kanila, siguro sa boys, ganun. So, para sa akin, malaking epekto kasi simula nun, hindi na ako nag-short doon sa amin. Hindi na talaga ako nag-short. As in, hanggang, lagi ako nakapajama, yun. I mean, familiar ako, pero hindi ko alam yung tamang term kasi narinig ko na yun eh. Parang pinakabago lang siya ngayon na netong, ewan ko, nagdaang taon-taon lang. Basta ambot ko na noon Republic Acceton, pero alam ko mayaon na Paraceton. Kaya ito, kung taman ma-practice. At base naman sa payag na isa pa nating interview saludo ako doon sa way niya ng pag-handle ng situation. Kasi basically, di ba, pag mga gadoong sitwasyon na kadalasan binabaliwala na lang ng karamihan. Kahit na masama or may something sa loob natin na gusto natin ilabas para ma-realize ng mga taong ganito na mali sila at nang hindi na nila ulitin pa nauunahan tayo ng takot at minsan nga ng hiya na hindi naman dapat kasi wala naman tayong ginawang masama. And as mentioned ng ating interviewer, grabe ang naging epekto nito sa kanya, the way kung paano siya manamit noon at ngayon. Kaya talagang hindi dapat nating binabaliwala ang ganitong sitwasyon, partner. Oo, tama ka dyan, partner. At alam mo ba na medyo nalungkot ako nung narinig ko yung mga sagot niya. Kasi dahil sa catcalling, naapektuhan yung way kung paano siya manamit. Kaya sana matigil na ang mga ganitong bagay kasi napakalaki ng epekto nito sa isang taong syempre nakaranas ng catcalling. Iyan lang po muna sa ngayon at syempre, huwag muna kayong aalis. Atin po munang pakinggan ang kantang What Was I Made For by Billie Eilish. Enjoy listening po! I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I When did it end? All the enjoyment. I'm sad again. Don't tell my boyfriend, it's not what he
I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I think I forgot how to be happy. Something I'm not, but something I can be. Something I wait for. Something I'm made for. Something I'm made for. Pabili po. Sukli mo. Miss, samahan ako to. Ikaw, lagi kang nakatambay dito. Lahat ng babaeng bumibili dito, ganyan ka. Ali naman, nagbibiro lang. Hindi mo ba alam na sa ginagawa mong yan pwede kang kasuhan? Sino namang magkakaso sa akin? Wala naman po akong ginagawang mali. Naku, hindi mo ba alam ang bawal bastos law? Ano ba yun? Masyado naman po kayong nagpapatawa. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, bata. Pinapaalalahanan lang kita dahil ang Bawal Bastos Law o Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act ay nililinaw nito ang gender-based harassment na may karampatang parusa tulad ng ginagawa mo ngayon. Hala, hindi ko pa yan alam. Simula ngayon, hindi ko na po yan gagawin. Salamat po, Ali. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng BS Development Communication at Huni 102.9 DYNS FM, your radio. At nagbabalik po ang programang Kalye Serie. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang huling pahayag mula sa ating isinagawang ambush interview patungkol sa catcalling usotsot. Hello, my name is Maria Crista Amada. I am 20 years old. I am also a BS Civil Engineering third year student. Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment na karaniwang nararanasan sa labas ng tahanan or sa daan, most common. Tinatawag din itong street harassment. Ito ay ito ay in form of pagsipol o kaya ay pagtawag ng endearment sa mga dumadaan na girls. So, ang example nito ay pagtawag ng baby o pagbibigay ng malaswang komento sa isang babae na dumadaan lamang. So, as a girl, very common ko siya na nai-experience. So, ang ginagawa ko lamang or ang pinaka madaling paraan sa pag-iwas sa gulo o mas malala pang sitwasyon ay ang hindi pagbibigay pansin sa mga ganitong klaseng tao. Kapag naman nagpatuloy pa rin sa pagsasalita o kaya ay sa pambabastos, ay mas mabuting titigan siya ng masama at ipakita na hindi ka natutuwa sa ginagawa niya. Pero for me kasi mas lamang sa akin yung hindi ko na lang siya pansinin para wala nang mas malala pang mangyari. Ganun. Hindi na ako komportableng maglakad ng mag-isa dahil nagiging anxious na ako pagdating sa ganito like sa mga daan. Iniisip ko kung mangyayari ba ito sa akin sa mga oras na iyon or kung ano pa ang maaari kong gawin. Isa rin ito sa mga factor kung bakit, yun nga, anxious ako maglakad mag-isa. Tapos, isa rin to sa mga dahilan kung bakit nakakaramdam ako ng takot sa lalaki in general. Wala akong alam na batas, pero alam kong merong anti-sexual harassment dati. Or hanggang ngayon naman. Tapos, hindi ko alam kung sakop ba nito ang catcalling. Alam ko rin na pwede kang lumapit sa
GAD office or Gender Development and Development Office dahil sila meron silang kakayahan na tulungan kang magsampa ng reklamo in case na gusto mong magsampa ng reklamo sa taong nangharas sa'yo. At pwede ka ring magsumbong sa pulisya na nakaranas ka ng ganitong pang-aabuso. At base naman sa isa pa nating interview with ka-partner, may mga taong aware na nakakaranas nitong tinatawag nating catcalling, pero dahil sa ayaw nilang palalain pa ang sitwasyon ay binabaliwala na lang nila ito. At isa talaga sa mga nagiging epekto ng ganitong karanasan ay ang takot at trauma na baka maulit o mas malala pa ang mangyari sa mga susunod na araw. Oo, partner, tama ka dyan. At sana naman yung mga tagapakinig natin na naka-experience or nakaranas ng catcalling ay huwag matakot na magsabi at magsumbong. At sa mga listeners natin dyan, baka isa sa inyo ay mahilig mang-catcall, please wag na po ninyong gagawin ulit yon at pwede po kayong ireklamo at makulong. At para mas mapalawak pa ang kaalaman ng ating mga tagapakinig, ay meron po kaming inihanda na maikling drama patungkol sa konseptong catcalling na isang uri ng street harassment. Inihahandog po namin sa inyo ang maikling dramang pinamagatang The Bawal Bastos Kalye Serie. Para mas mapalawak pa ang kalaman ng ating tagapakinig, meron po tayong ihahandog na maikling drama patungkol sa konseptong catcalling na isang uri ng street harassment. Isang gabi, sa bahay panuluyan ay nag-uusap-usap ang magkakaibigang Lina, Ana at Mar. Kumusta yung exam niyo kanina, Ana at Mara? 50-50. Sobrang hirap, grabe. Sa dami ng na-review ko, kakaunti lang yung lumabas sa exam namin. Uy, relate ako dyan. Sa sobrang dami ng inaral ko, di ko na alam kung alin ba doon yung hinihinging sagot. For sure, mababa yung score ko doon. Guys, ako nga nagmumove na kahit wala pa yung result ng exam namin last week. Nakakapagod yung exam. Pero mas nakakapagod mag-isip ng ulam. Ano ba yung ulam natin for today's video, mga ate? Akalain mo yun? Naisingit mo pa yung ulam sa exam? Ano ba yung gusto nyo? Gusto ko yung masarap. Ako naman kahit ano. Basta pasok sa budget ko ngayong linggo, Manok na lang? Adobong manok? Nilagang manok? Hindi. Prinitong manok na lang sa may kanto. Short na din kasi yung budget ko. Anong oras na ba? Mag-aalas 8 pa lang naman. Tara, bili tayo. Wait, magbibihis lang ako. Tapos na ako. Tara na. Sige po, ate. Medyo may kalayuan ang bahay panuluyan ng magkakaibigan at may dinadaanan silang kakaunti lang ang tao at medyo madilim na parte ng kalsada. Ang ganda ng langit ngayon. Napakadaming bituin at napakalaki ng buwan. Oo nga. Medyo marami nga yung mga taong tumatambay sa labas dahil napakagandang pagmasdan nito. Huwag kayong gigilid masyado sa kalsada ha, baka may kung anong hayop o insekto ang kumagat sa inyo. Mahaba ang pila sa bilihan ng prinitong manok kaya medyo natagalan ang magkakaibigan na bumili ng ulam. Habang papauwi na sila, may grupo ng kalalakihan silang nadaanan at isa sa miyembro nito ay sumipol at may sinabi na nakakabastos na mga salita. Hi miss, ang laki naman yan. Saan ang punta nyo? Gusto niyo hatid na lang namin kayo? Ating nakakulay berde, may jowa ka na ba? Kung wala, pwedeng ako na lang. Ang babastos naman nito. Tara, bilisan na natin. Nakakatakot. Tara na mga ate, bilis. Dahil sa nangyari, umuwing kabado at takot ang mga magkakaibigan. Uy, napano kayo? Ba't parang nakakita kayo ng multo? May nangyari ba? Yung mga tambay kasi ate dyan, sa may kalsada, ang babastos! Hindi man kami hinawakan pero nakakakilabot yung mga pinagsasabi nila. Ay, kayo din pala nakakaranas ng ganyan? Ako rin kasi Sa tuwing may dadadaan ng grupo ng kalalakihan, maayos at mahaba naman ang suot ko pero nagagawa pa rin nilang mambastos.
Hindi naman sa suot at itsura ang nababastos eh. Nasa ugali na yan ng mga lalaking bastos talaga. Ay sus, okay lang yan. Sipo lang naman yun. Hindi okay yun. Alam niyo bang isang uri na yun ng harassment? Pwede niyong kasuhan ng mga taong gumagawa ng mga ganung bagay. At sa katunayan, may batas na nagpaparusa sa kung sino man ang may tangkang gumawa ng bagay na yun. Huwag kayong matakot at mahiya na magsumbong sa mga otoridad. Huwag natin baliwalain ang ganitong sitwasyon dahil mas dumarami ang gumagawa ng ganitong bagay dahil akala nila okay lang. Ana, Lina at Mara, bukas pag wala kayong pasok, i-report nyo ito sa barangay para ma-actionan nila ito at maiwasan na ang ganitong pangyayari. Opo, ate. Tara na, kain na tayo. Nasaan na yung manok ko? Ay, nakalipad na, te. Charot! Nasa akin, te. Tara, maganda na tayo. Huwag tayong matakot at mahiyang magsumbong sa mga otoridad kapag naranasan natin ang mga ganitong pangyayari. Lagi nating pakatandaan na hindi kasalanan ng nabastos ang mabastos. Kasalanan iyon ng bastos na individual. Ang rape ay rape. Ang harassment ay harassment. Alright, maya-maya lang po ay may makakasama po tayong isang opisyal mula sa kagawaran ng pulisya upang magbigay dagdag kaalaman sa kung ano nga ba ang catcalling at kung may batas bang inulunsad para dito. Pero bago ang lahat ng yun ay pakinggan muna natin ang kantang Huminga ni Sealed. Some
Sa huni, may matututunan ka. Sa huni, mag-e-enjoy ka. Sa huni, maaaliw ka. Dito lang yan sa huni. Sa huni, may matututunan ka. Sa huni, mag-e-enjoy ka. Sa huni, maaaliw ka. Huni 102.9, your radio. At nagbabalik po ang programang Kalye-Serye. Narito po ang naging panayam ng ating field reporters na sina Miss Krisha May Lucban at Miss Lisa Acero noong nakaraang 3 ng Nobyembre sa Kagawaran ng Pulisya kasama si Police Captain Nuncia A. Formaran, Chief, Women and Children Protection Desk. Magsad nga na kita katkoling under sa law which is RA 11313 Republic Act 11313 is kilala siya as Safe Spaces Act. Sa Tagalog, mas kilala siya nga bawal bastos law. So magsagkit nga ni, damo siya nga aspeto ang 11313. Sa yulay ni siya, ginu-mention niyo catcalling. So catcalling, ang technical niya nga meaning is directed towards a person commonly done in the form of wolf whistling. So iyo lang nahimo adi nga wolf whistling. Ito yung mga sutsot, mga witwiw, di ba? Wolf whistling. So na translate niyo ang catcalling into wolf whistling. Pero bago sa meaning sa catcalling, commonly done in the form of wolf whistling and misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs. Magsagit nga ni nga wolf whistling, ito na napag-agi mo, di ba? Witwiw! Gani, hiss! Di ba? Ito na mga kuhaan, nakakairita. Anong papansin niya, kalakinaan. Ngan, paabot din sa definition, kung may ginasugad liwat nga misogynistic. Nano ginasugad nga misogynistic? May kanya-kanya kasi ni siya nga meaning. Magsabihan, misogynistic, ito mga yamyamon, mga aristoryahon nga nasugad, permanente, mas maupay ang lalaki kumpara sa babae. Di ba? Baga pa, mas listo ang lalaki kumpara sa babae. Naabot sa punto nga kinalsada nga kainano, makaihi kam sa butilya. Di ba? Sa sugaran kam. Ay, man bato, nang bato sa babae, kainano, makapanganak kam. So, inaabot sa niya punto tungod sa mga remarks kalakinan nga, pag imod nila mas hataas sila ang klase si tao kumpara sa kababayinan, matan sa natin na misogynistic. What is transphobic? Transphobic man yan pag maara masayo nga lalaki o sa nga tao nga ini nga babae is ada siya. Baga pa, imbis nga babae siya, akanya panunod ka ng lalaki. Imbis nga lalaki siya, manunod sa kanang babae. So, nariringging sila sa mga tao nga, diri nagsusulot in accordance sa ira sex. So, kinanak ka nga babae, dapat imo panulot, nakapalda ka. Pag inanak ka nga lalaki, nagsarwal ka. Pero kung inanak ka nga babae, and then pimigla, di sarwal, di shorts, tapos bugoy ka, matanaw, uyam sila sa ito. Eh, bagaw nila, di ba, sa Biblia, agin anak duhala, di ba, babae nga sila lalaki. Sumatra ginuhugutan nila. Sumatra na mga transphobic sila, ba, may kalangot, may kahadok. Sino yung mga tao? Pag-abot na sa homophobic, sila siya sa catcalling, homophobic is mga tao nga hadok, nalalangot, naiiritar sa mga members sa LGBT community. Di ba? Masad ka, ay, mag-rig na ito, mga kabaklaan, mga katong mag-rig na ito. Mga salaan sa Ginoo. Diba? May ito siya mga kuwan. Whereas ang sexist slurs, mga words ng mga bastos. Ano nga, akawda ako sa yung bumper. Kaupay sa yung tindog, mapatumba. May ito, bisan na pagsugad mo, masugad ka nga ito nga. Miss ngaran mo, miss na yung number, miss na ka na star, miss tikain ka. Nga tanan ito niya mga gimpaparapan yaw-yaw sa iyo, nga diri man tama, di kam naruruyag, diri welcome sa iyo, pwede siya matawag natin as catcalling. So, it's either verbal or non-verbal. Kaya nga ni, witwiw, diba? Sound lang to. Di nga ni, ito mga sinyas, nga pag-iwan, sugarang ka na. Pwede siya mga sexist nga stance, nga part siya. May ito na natin sa definition na ito. Tungod sa tuddo sa mga kag-anak, mga kanununuan, ang kalalakinan, diri sila naggikiwa sa nano at tama, kundi naggikiwa sila as per advice sa mga kanununuan, di ba?
dapat makihibab ka para kaarog mo may kaistoryahon. Ang mga lalaki damo ay hibab. So nanay na nabo, sino magsutab-sutab, sino maglabot-labot, syempre kalalakinan. Bago lang sa kaarugan, ikaw kay babae ka, dapat pino ka magkiwa. Dapat diri ka nag-uuna-una sa kalalaki ng pangulitawo, diri ka dapat nag-ukuan, ba di ba? Magtawa ka nga, iyo na imo ngala-ngala, dapat pag magtawa ka, di ba? Diri po ka hiwa ura-ura. Pero take note, kaya ini nga ato 11313, ang ginpe-penalize ni diri la kalalakinan. Nga tanan nga tao. Kaya nga niya term is any person. Magsad nga ni person, babae, lalaki, bakla, tumboy, arong bata, may kapansanan, wara, nga tanan. Any person, nga maglabot nga sa kanya kasi tao, nga ito niya ginlabtan niya, naglahi na buot sa iwan. Nga kundi nabastusan. Diba? So, lalaki ito doon niya, inagi si matubangan, nakakuanla, kaya nag-gym, tikanto sa gym, nakakuan na nga daan, naka-cycling, sa imod mo bago dito, kaupay sa kan, di ba? Nabutokol ko si maupay. Uy, Dax! Babayi ka, pero nagbagaw kasi ito, uy, Dax, pwede ka pailan sa lalaki. Kaya na ka nangin labot ka akon ini. Nagdalagang tigawas, mamunga sa ibinunang kainuran, pakaimudat sa hipid, kay damo tinapay, kaya nag-gym, kadamo sa pandisan, okay lang kung nalilipay na tao. Kung nadilat siya, kahit di ka na siya sa pamilya, konserbatibo, siya nagalabtan niya lawas, pwede ka pailan. At bawal bastos mo. Ano, mababae, malaki pwede. So, pero sa ato data, tungod nga nisugad ko pa sa mga tudlo, sa mga kanunuan, kaurugan gihapon sa mga bastos, or mga nanbabastos, kalalakinan, ang biktima, kababayinan. Kung sa catcalling lang nga kaso, is usala mo na i-file. Sa yula na i-file, sa yula ang data. So ini siya nga data nga regarding catcalling is sa Lawang Police Station sa kalsada na hitabo. Ang biktima is 13 years old, nga babae, estudyante, and suspect is 25 years old, nga lalaki, tricycle driver. Ano? So, lalo ginhimo niya. Ang ginhimo niya actually is ginsit-sit niya. Ginsit-sit niya bata. Pero pag lingag san bata, kapot-kapot niya yung penis, ano? Nagbukuan siya, baga pa nag-masturbate siya. Ginpaila kaso, pero nano hinabo sa kaso, gin-dismiss. Kay dismiss, insufficient kuno evidence. So, ini siya nga mga cases nga sugad sini, dapat sini, diri la iko nga biktima maghahatag affidavit. Kung yaw ni ba nga tao nga nakaimod aruan affidavit. Kung may CCTV, mas maukay. Ano? Kasi kung imo la istorya, tapos bubungbuon sa ikay istorya, diri iton makakuan, dani diri nakakabulig. Ano? So, kinahanglan may iba nga pag pamayaw kitang ebidensya. Kaya nga ni sa Republic Act 11313, ang kada lugar, kada kaunan, restaurant, nga tanan hindi, mall, nga tanan nga mga establishment, dapat mayaong kita ginsusugad nga anti-sexual harassment officer. Inada ka sa kaunan, ginbastos ka sa kuan, customer, pwede yung banuhon na guard. Kaya automatic man ang guards doon ang kuan. Kuya ginbastos ako, pwede dendak po dahil sa istasyon. Diba? So si guard daan, may witness, ginbastos ka. Kung may CCTV sa sulod, another siya nga, witness, ebidensya para makita, ginbastos ka talaga. Sa gawing captain ka o man. Pero kung statement lasan sa nga bata, wala CCTV, wala ibang nga nakaimod, may ito niya kaurugan sa mga kaso nato na i-dismiss. Masugad kam kay nano kay na-dismiss, wala pa matiya bata. So take note, kaya ini siya nga kaso is kriminal. Magsadya ni kriminal, dapat ang isasabit nato ni ebidensya is makaprobar na talaga na hinabo ito. Kay nano, kay may mando ang gobyerno, may mando ang mga huwis nga nasugad, gabay nala, palayaon, ansalaan kumpara sa magpapriso ka sa wara sala. So kinahanglan i-prove mo, ikaw ang nagreklamo ka, although ikaw ang naginhimuan sa di maupay, dapat i-prove mo na talaga na hinabo ito ng insidente. Kung di rin ito maprobaran, pwede gumawas muna, i-dismiss sa kaso. Anyways, pag makaagi ka na ebidensya, additional evidences, pwede man i-file otro ang kaso. Ano? Pwede siya i-refile. Di nila maruyag ang gobyerno nga ipapriso nga diri sila sigurado, diri sila kumbinsido nga talaga na hinabuan insidente. Actually, kung sa ungod ang nababastos, mas damo pa. Ang iba nga tao kasi, diri maaram nga bastos nga nanto, diri maaram, pwede nga sila magreklamo. May nakita Republic Act 11313. So, ito pa nga ni, mas kilala siya Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law,
Nga kundi naging balao siya sa itong April 17, 2019 and then kapirmahe, madalagan pa man siya pera ka months and then took effect siya on August 3, 2019. So existing ito siya from August 3 nga tanan mahinabo nga pambabastos pwede nyo i-file. So take note na magsakit nga niya pambabastos. Halimbawa lalaki nagkwanda baga pa nag-wolf whistling baga pa. Musugat bitwiw, ka-sexy. Tapos magreklamo babae, masada lalaki, kaya nag-appreciate man laki kaupay sa lawas. Nag-appreciate man laki kahusay mo. Kung naging na-appreciate niya is diri appreciation niya na-feel kung di nabastos siya. Regardless kung ano ang karuyag sa lalaki, nag-appreciate la, diri bastos siya kareg sugaron, wala na sun labot ang panapabalaon. Basta na-offend ang biktima, pwede na siya mag-file. Again, ang balaw is 11313, and iya purpose is to stop gender-based sexual harassment. Nakakasakit na gender-based sexual harassment. Tungod niya, sa dalagan sa panahon, sa kaya sa panahon, kaurugan niya na mabastos kambayin ang kabataan. So, ang biktima nga ni is tungod sa iya gender, tungod niya babae siya. Basta natin yung mga gender-based violence. Nababastos ka tungod niya babae ka. Nababastos ka tungod niya pagkita nila baluya ka. Nababastos sa kay diri ka na ato. So, the law and iya purpose is to stop the gender-based sexual harassment in the street or public places, including online. So, dili lang sa kakalsadahan, dili lang sa mga public places, kundi apian adisa nagamit kita internet connection. Facebook, Messenger, nano pa itong dida, Wattpad, nano pa pinagagamit nyo, Instagram. So, including siya online, including liwat workplaces, including liwat schools or education and training institutions. So, nga tanan siya gin-consider, bisan niya mga private places, nga gin-open sa public, mayak di da area, butangan ko balay-balay, hindi mo ko resort, i-open ko sa public. Sumunod na nga niya tao, that is public place. Although privately owned, pero naging public place. Dito ka ni kabastos still, pasok siya sa 11313 kay public place na siya. So, depende sa violation, depende sa ginhimo and penalty. And first offense is mabayad ang suspect 1,000 pesos, then 12 hours ng community service. Community service, ang magkakandak sini is the PNP. So, kung nag-file, babayad siya penalty 1,000, and then mag-community service siya in 12 hours. So, depende na sa PNP kung ngayon siya ihatag. Halimbawa, taga-didi ka sa Katarban. Tapos timing, taga-dito ka pagod sa Barangay Baybay. Tapos timing, mayaon dito coastal clean-up. Apikan sa coastal clean-up. Kung pira ka hours ka dito nag-trabaho, sito niya mo pag coastal clean-up. Kung 3 hours ka dito, ano mo 12 hours sa community service, iba na 3 ka oras. Kung saan ka naman makalugar, kanto ka, manilhig ka dito sa barangay niyo, or kung mayalat clean up dito, panlimpya sa kanal. Ang importante na sinay, ang hatag mo nga penalties, di rin na't makakawakan sa pagkatawag mo, So, although bastos siya, ang gobyerno, abalaon, pag-upay naghapon sa suspect, di ba siya nga, pag pinakargaho mo dito sa kasako nga bugas, di ba, di pa hakuton, bawal, baga pa, di naman natin siya community service law, or anything ang kaya sa iyalawas. And then, aside from that, mayroon siya dapat ma-attender siya gender sensitivity seminar. Kaya para ma-realize niya, nga diri siya ginoo. Hibaro siya pag-respeto sa kanya kasi tao. Diri labaw sa ngatanan ang lalaki, diri siya labaw sa kababayan. So the next offense, so second offense na, maugihapon niya violation and wolf whistling or catcalling, 3,000 na babaydan, ngan yaon na siya unom nga sa napulo ka, adlaw ang kapresuhan. So, third offense, dinagihap mo siya na mamati, bagang pamatig ako niya ulo. So, aniya third offense is 10,000 aniya babaydan. Yan, of course, 11 days to 30 days nga kapresuhan. May ito siya ato sa wolf whistling or catcalling penalty. So, kung sa barangay ka nga settings, sa iyo barangay ka na bastos, yung kamdito, ginusto nga niya barangay Baudez. Ano yung barangay hall? Kung ato si Kapital, may kami ito Barangay Baudez. Sino si Barangay Baudez? May ito na nakapot sa mga kaso regarding sa kabataan at kababayinan. Kung na maluluwat sa kuwan, sa eskwelahan, si imo ma'am, sumatan mo. Imo sangkay,
ngadto kan ma'am, si ma'am tikadto sa advisor kung may advisor kam, or tikadto kan principal, or tikadto kan gender and development focal person. Sayo gud lasag do namo bilang pulis. Pagreklamo, pagfile kaso para ma-stop. Kasi atawo, pag diri mo pailan, pasayloon mo lang ngani bagaw sa mindset, okay na. Wara ka priso, wara ka anano, himuon ko pang to. Diba? Pag diri pa maano, lugod magmamaan. So, ang luoy, adala ito sa aton. Maluoy ka. So, dapat tayo mo mindset, diri ka masugad yan, naluluoy ang sini, kaya may ini pamilya, dito wala pailan. Ayaw. Ang mindset mo dapat kung ikaw ang sa inga tao, ginbastos ka, mindset mo adi. Kaya man sini nga tao, di ba sa ginhini mo. Pailan ko kaso para hibaro. Ano? Pailan ko kaso para hibaro siya nga dili tama yung ginhimo. Para dili siya umutro. Matalim luoy. Naluluoyak sa iya, subuligan ko siya mabago. Di ba? Kaya papailan mo kaso, kaya ipapriso mo, o kaya mag-fine siya, mag-community service siya, mag-training siya, mag-seminar siya sa gender sensitivity. Ito, may siya may babaruan. Pero sa kanga niya, kaya roman, babayin nila. Kinabuwasan, iba na tagin bastos. Sunod yan daw, iba na tagin bastos. Kasi wala mo doy siya. Ano? So, kaya nagdadamo ang lalaki nga bastos tungod man ta sa kababayinan. Natungod kam siton? Adi ha? Tikang sa panimalay, asa nga nga lalaki na kasala, sinauna nga nadupa. Kung single, sinanay, di ba? Ayaw gad pagkiha ito ang anak, kay kairuman, di ba? Babayi, ananay, di ba? Kung may asawa man lat siya, manlabot nga ni siya sa ibang tao, ibang babae, ibang kabataan, auna din napakato naghahaya, asawa, ayaw gada kasawa, ipapriso, kay kairo may kami kabataan, babae tayo siya. So ang babae na abuso tungod sa kababayinan. Pero kung ikaw nga nanay ka, maaram ka lang, bastos imo bata, gisugad mo lugod ang kliyente o ang biktima, nga pailito ang anak, para lugod matadong, ito na babae, nga nabulig sa ikasi babae. Ano? Kung ikaw asawa ka, maaram ka gin-rape sa nimo asawa nimo umangkon, ayo paghaya dito dapat masugad ka, paili kaso kay nakasalang asawa. Mayto na dapat ang mindset sa babae nga narag bumulig sa kasi babae. Pero kung magdapa-dapa ka, magluhod-luhod ka nga ipagkasuhi, mayto niya sugad ko naaabuso ka babae ng tungod man ta sa kababayinan. Di pa nga nag-aro sorry ang lalaki, nag-aro na sorry kag-anak, nag-aro na sorry ang asawa, nag-aro na sorry ang ante, kabugtuan. So, paano naman ma-realize sa lalaki yung sala? Kung ini ang kababayinan ta mismo, naghihimo sin, rason, hindi rin niya mahibaruan o ma-appreciate kung may sala siya. Nakakuha niyo logic? So, dapat pag biktima ka, magreklamo ka. Bisan pa ito siya dun magluha, dugo, ay mo isipon, pailan ko para mabago siya. Simple lang yun ano? Pag, especially kung may kami confrontation, halimbawa, karwegla sa babae, patawag, para magkayang confrontation, siya na rin mag-fight. Danay kasi may talaga mga tao nga di, bisan ka mag-anano, sa mga bayan sa PNP, bisan kayo mag-anano nga, paili kaso, siguro by nature ko na babae, maluya buot, di ba? Maluluo yun, emotional ora-ora. So, agin papadalagan sa babae, kasing-kasing, may ito niya, abuse siya, permanente. Kaya bisa siya gintataplong wala kay Roman siguro kay hubog ta kasawa kay nataplong ay kaliya ko gad bang salit gintataplong di ba ikaw na mismo naghihimo rason nano kay nataplong ka insisubad ka nga na sala nano kay taplong dili tama gini aginhimo sa kasawa ikaw pa na-justify tungod nga bagaw sa ato training pag babae ka dapat mainubsanon ka, mailubon ka, mahatagon ka pabor, diba? May ito siya. So, ang kalalakinan, simple na sa na mag-eleksyon, masugad ka na, hibarula sila pag-respitar sa kanra kasi tam. Imdun mo ang babae, lalaki, bakla, tomboy, arog bata. Diri sito niya ira gender or sex, kundi imdun mo bilang tao. Hibaro ka na nga ni, ikaw nga ni nga sa ka nga tao, hibaro ka na nga pagkita sa sayo nga tao bilang tao, diri ka mambabastos ibang tao, di ka mangastigo sa imong asawa, diri ka magtatalumpigo sa kababayinan, kabataan, kaya imo pagkaimod ka na tao pareho sa imo. Pero kung ikaw nagtubo kang lalaki nga, imo mindset is labaw ka sa katanan, kaya mo tutdo sa imo, so nakapangastigo ka ng babastos, kaya feeling mo, mas labi ka, di ba? You are in control, kaya tungod nga lalaki ka.
So, kinalan siya, dila sagdon kundi kailan niya trainingon on gender sensitivity training, gender sensitivity nga mga seminars para ma-appreciate niya nga ang tao, diri labaw sa ikasitao. Ano? So, ito na lang, bapangani, kung ayaw pagkita sa ira, mindset man lang ni gihapon, di ba? Sa Facebook, mindset na itong, doon mo lang tao bilang tao, diri ka na babastos. Bapangani, and then may nakita rin mantra, do not do unto others what you don't want others do unto you. Kung di ka na rin mabastos im mga kabugtuan ni babae, kung di ka na rin mabastos im kang anak mo, im iroy, im auntie, im mga umangkon unina, im anak, ay paghimo ayan na. Kaya nga tanan nga ato ginihimo sa ato kasi tao, diri man ikaw maigo, maigo ang miyembro sa iyong pamilya. So kung di ka na rin mag-suffer sila pang sa ginihimo mo sa ibang tao, dapat i-stop. Ano? Respeto la ini, bottom line sinis respeto. Nga naka-address ini actually, di na sa lalaki. Kundi sa tanan nga tao, magrespeto sa ikasitao. Kasi again, mabalikin sini nga palao, this is for any person. So, bisan sino nga tao nga nabastos, arong bata, bakla, tomboy, bay, lalaki, pwede magreklamo. So, karang sugaron, pag ato kami sa nga area nga public, bisan na sayo nga babae, umagi, nakapantila, ay pagbanti. Pabay isiya. Or kung narayag ka man, doon mo na diri appropriate kay wala ka sa beach. Pagbado. Pwede. Pero ayaw pagsugal daw, with will, kasi daw. Na, planchahan daw imbado. Kaya nangulubot na imtawon, di ba? Kaya nakatupis. So, diri sugad so, kasi mababastos siya. Iba nga approach. Na, diri proper, pwede kasi po. Kay malay mo, gininumaw na nga yung ginawa sa balay, kahon nakabado. So, papangani, respeto la sa katanan. Bisan ito na rin karaot, nga tao nga naagi, sa karaot daw. Diba? Malainan lang siya. Masuuliwag. Although, ano nga balaw is naka-reflect siya on sexual nga part, ano? Kaya nga ni 6 years slurs, bago pang ibabaga ng medyo bastos. Basta ato lang, ayaw lakit paghimo si mga diri tamo, nga sa ato ikasitang, nga makapasuol sa inyo. So, ang penalty sinisugad ko kanina, madepende sa ginhimo nga crime, pero mayaw ini mga penalties nga naabot ini 4 years nga imprisonment. Ano? Depende sa ginhimo niya nga crime. So, pagka mga online sexual harassment na, may ito na 2 to 4 years na ang iya penalty. Ano ba man naabot unong kabulan penalty? Na mga unong kabulan, ito niya mga gin-stalk ka. Nakaimod ka stone nga, kung bisang kahay, nandito ni lalaki, naruruyag sa imo, rapapa, nagini mo, gisundan ka nila. Andi, nababastos ka na, nga na lang ay mo post sa Facebook, comment, pag-obre mo sa notification, sa iyo kalupa, puro iya. Stalking ito, that is cyber stalking. So, pwede mo ito siya i-reklamo. So, kung na-feel mo, medyo dili ka na safe, and then sexual na ang termino, pag imo ito, kasiksi mo man, kakuan mo daw, di ba? Kaupay sa imkuan nila, sa cleavage, maaram ka na sa nag-suggest siya sa sexual, pwede ka sa sinili mag-file. Pero take note, nga part siton, nga mga panbastos is inayi kam sa checkpoint sa pulis, bagaw ni pulis, miss, tikain ka. Okay na, kung ito nga time, katut nga na, it's either nangungutan na pulis, tikain ka, bangin maanano ka, miss pag ginay, na nga ito pagsulod, kay gabi na, delikado ang lugar, okay na, pero kung miss, tikain ka, pagsad mo, dunggan na sir sa unahan, okay, hay ni balay, ito ni balay, nalim number miss, ito na dida, bastos na ito, ha? Take note, bastos na ito. Although wala pa siya sexual, nag-suggest, tikain ito. Ano mo trabaho bilang pulis is pakiana kung tikain, or nano imo karang sugaron sa pagtaga-checkpoint, pero dili na nga hain nano yung number, nano yung ngaran, estudyante ka, nano ka, wala na ito. Ano? So, bisan sa kuwan, bisan sa mga checkpoint nito na, ito checkpoint na, pwede sila makiana. Still, may limitation na pagkiana sa checkpoint. Tikain ka, diri nga hananim ngaran, hananim number. Wala sa ito pagkiana sa checkpoint. So that is bastos. So pwede mo nakihaan na police, bawal bastos. Bato na kayo kita balaod niya, bawal bastos. To address, sito niya. Ayan, at ipinaliwanag na nga sa atin ni Captain Formaran ang definisyon ng catcalling at ang karampatang parusa kapag ikaw ay gagawa nito. Ang dami kong natutunan at sana ganun din ang ating mga tagapakinig. At dyan po nagtatapos ang ating programang Bawal Bastos, Kalye Serye. Samahan niyo po ulit kami sa susunod. Ako nga po pala ang inyong host, Jeline Chuabanyas. At
at your service. At ako naman po ang inyong host na mabagal man pero may nakakarating din. Maria Charlene S. Mahinay po at your service. At bago po kami tuluyang magpaalam, narito ang kantang Medicina Isilde. Dagat tatawirin, makasama lang kita kahit malalim. Di makakailang adik na nga ako sa magaramong amoy, tama ba ba ito? Ang ibigin ka kahit laging dumagyo o malunod man ako, kakayanin lumangoy, dignidad itataboy, tumaan man sa bulkan o dun sa kung saan-saan, kahit na ako'y sugatan, easy lang ang lahat ng yan. Halimuyak mong hinahanap ko magdama, di masukat ang pagitan ng sobrang sapat. Kailangan kita, halika na nga, medisina. Alam mo ba kung ano ang asal na hindi maganda? Catcalling. Ang catcalling ay isang uri ng panliligalig na nagiiwan sa mga biktima ng takot, objectified at paglabag sa karapatang pantao. Ngunit, lahat tayo ay makakagawa ng pagbabago sa paglikha ng ligtas at magalang na kapaligiran. Alam mo ba na maraming kababaihan ang nakaranas ng catcalling? Ito ay hindi isang bagay na maaari nating baliwalain. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay biktima ng catcalling, mangyaring makipag-ugnayan para sa suporta at proteksyon. Mayroong batas na sumusuporta sa anti-catcalling gaya ng Anti-Sexual Harassment Act of 1995 at ang Safe Spaces Act o kilala rin bilang Bawal Bastos Law. Kung magsisimula tayo sa pagsasalita laban sa catcalling, walang imposible kung gagawin natin ito nang may pagkakaisa. Igalang at tratuhin natin ang isa't isa bilang pantay at wakasan ang catcalling para sa lahat. Sama-sama, makakalika tayo ng pagbabago kung tayo ay sapat na nagsisikap na ito'y maiwasan at matuldukan.